Sa simula pa lamang, bumubukal ang daga. Malalim, matingkad, at puno ng misteryo. Isang larawan ng buwan, hinahagkan ng mga alon, nagpapakita ng isang anino, isang bagay na hindi pa nakikita, ngunit nararamdaman. Nagliliyab ang tubig, isang hudyat ng kamanghamanghang hindi pa natin lubos na naunawaan. Ilang daang taon na ang nakaraan, at kahit ngayon, nanatili pa rin tayong nakatingin sa kung ano ang nasa ilalim. Ang mga kwentong ating pinaniniwalaan, ang mga kwentong minsang isinulat, ay nagsasabi tungkol sa mga nilalang na sumasailalim sa mga alon. Mga halimaw, Diyos, at mga bayaning lumalaban sa mga dagat, mga nilalang na kung minsan ay nagbabanta, kung minsan ay nagtatanggol. Sila ang mga engkanto ng kalaliman, ang mga Panginoon ng mga unos, ang mga guro ng kamalayan. Ngunit ano nga ba talaga ang nasa ilalim? Saan nagmumula ang mga kwentong ito? Saan nagtatapos ang katotohanan? At saan nagsisimula ang katang-isip? Sa ating paglalakbay, tutuklasin natin ang mga pinakanakakakilabot, pinakakaakit-akit na mga nilalang na naging bahagi ng ating mga alama. Mula sa mga sirena na umaawit ng mga nakabibighaning awitin, hanggang sa mga kraken na sumisira sa mga barko, bawat nilalang ay nagtataglay ng isang kwento, isang aral, isang refleksyon ng ating mga takot at pag-asa. Ang mga halimaw ng tubig ay higit pa sa mga simpleng nilalang sa mga kwento. Sila ay mga simbolo. Sila ang refleksyon ng ating mga kaluluwa, ng ating mga laban sa loob ng ating sarili. Sila ang mga anino na nagtatago sa ating mga kamalayan, ang mga pangarap na lumalanggoy sa ating mga puso. Handa ka na bang sumizid? Handa ka na bang tuklasin ang mga misteryong nakatago sa ilalim ng mga alon? Handa ka na bang harapin ang mga halimaw na naninirahan sa ating mga imahinasyon? Isang tanong na dapat mong sagutin sa iyong sarili. Ano ang nakatago sa kalaliman na siyang sumasalamin sa kung sino tayo? Ngayon, ilarawan natin ang mga pangunahing aktor sa loob ng dagat, ang mga nilalang na naging mga alama. Sa puso ng bawat kwento, may mga karakter na lumalaban, nagtataksil, nagmamahal, at nagpapasiklab ng ating imahinasyon. Mula sa mga sirena, na ang ganda ay kasing ganda ng kanilang mga awitin, hanggang sa mga kraken, ang mga higanting nilalang na kayang lumamon ng buong barko, bawat isa ay may kwento ng pinagmulan, lakas, at kahinaan. Tingnan natin ang sirena. Sa maraming kultura, sila ay inilarawan bilang mga nilalang na kalahating babae, kalahating isda, na umaawit ng mga nakabibighaning awitin upang akitin ang mga mandaraga. Ngunyano nga ba ang kanilang tunay na anggaran? Sila ba ay mga mang-akit lamang, o mayroon silang mas malalim na kahulugan? Ano ang ibig sabihin ng kanilang ganda at boses? Bagamat kilala sa kanilang kagandahan at ganda, ang kanilang mga kwento ay madalas na nagtatapos sa kapahamakan, isang paalala ng mapanlinlang na kalikasan ng kagandahan at pagnanasa. Sa kabila ng mga sirena, may mga nilalang naman na sumasalamin sa kapangyarihan at kalupitan ng kalikasan. Halimbawa na lamang ang kraken. Isang higanting nilalang na may kakayahang sumira ng mga barko at lumamon ng mga mandaraga. Siya ang personifikasyon ng takot sa kaagatan, ang hindi kilala, at ang katapusan. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang daga ay hindi laging mapayapa. Minsan, ito ay mapanganib, puno ng mga hindi inaasahang panganib na walang humpay na nagpapagala sa atin. Ngunit hindi lamang mga halimaw at engkanto ang kumakatawan sa mga karakter sa mga kwento ng daga. Mayroon ding mga bayani at Diyos na nagtataglay ng kapangyarihan sa mga alon. Isa na rito si Poseidon, ang Diyos ng dagat sa mitolohiyang Griego, na may kakayahang kontrolin ang mga kaagatan at magpadala ng mga bagyo o payapang tubig. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng dualidad ng dagat, ang kapangyarihan na makapagbigay buhay at makapamuksa. Tandaan natin ang iba pang mga karakter na madalas nating makita sa mga kwento, mga anino, mga espiritu, at mga nilalang na may kapangyarihang magbago ng anyo. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng sariling kwento, isang aral, at isang refleksyon ng ating mga tako at pag-asa. Sa kanilang mga kwento, matutuklasan natin ang mga bagay na nag-ugnay sa atin sa mga sinaunang tao, ang pagnanais na maunawaan ng mundo, ang paghahanap sa pagmamahal, at ang pagtatanggol sa sarili laban sa mga panganib. Kaya, sa susunod na makakita ka ng isang larawan ng sirena, isang kraken, o isang Diyos ng dagat, huwag mo silang tingnan bilang mga simpleng nilalang sa mga kwento. Sa halip, isipin kung ano ang kanilang kinakatawan, ang mga bahagi ng ating sarili, ang mga elemento ng ating buhay, at ang mga hamon na ating kinakaharap araw-araw. Pag-isipan kung ano ang mga aal na itinuturo nila sa atin, at kung paano natin malalapat ang mga ito sa ating sariling mga buhay. Sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito, tunay na naging malinaw na ang mga halimaw ng tubig ay higit pa sa mga nilalang sa ating mga kwento. Sila ay mga salamin, refleksyon ng mga bahagi ng ating sarili na kung minsan ay nagtatago sa kalaliman ng ating kamalayan. Ang kanilang mga anyo, ang kanilang mga gawi, at ang kanilang mga pakikipagtagpo sa mga mortal
ay nagtataglay ng mga aral na nananatiling buhay sa paglipas ng panahon. Sa pag-isip natin sa mga aral na ito, at sa pagtalakay natin sa kanila, naging mas malinaw sa atin kung paano nagiging malalim ang ating mga pag-unawa. Sa bawat pagsisid, sa bawat tagharap sa isang bagong nilalang, nakikita natin ang mga bagong perspektiba, mga bagong paan ng pag-isip, at mga bagong paan upang malaman ang ating sarili. Sa bawat alon, tila lalong lumalaki ang ating pagkaunawa sa misteryo ng kaagatan. Ito'y parang isang malawak na hardin, kung saan ang bawat halaman at bulaklak ay may kanya-kanyang ganda at kahulugan. May mga bulaklak na nagbibigay ng saya, mayroon namang nagpapakita ng kalungkutan, ngunit lahat sila ay bahagi ng isang magandang larawan. Ang mga halimaw ng tubig, sa kanilang iba-ibang anyo, ay tulad ng mga bulaklak sa harding ito. Sa pagmamasid natin sa kanila, natutuklasan natin ang mga aspeto ng ating mga sarili na hindi natin alam na naroon. Natutuklasan natin ang ating lakas at kahinaan, ang ating mga tako at pag-asa. Tulad ng mga mandaragat na naglalayag sa kagatan, tinutuklasan natin ang mga bagong mundo sa loob ng ating mga puso. Reflecting on this journey so far, nagiging malinaw na ang kwento ng mga halimaw ng tubig ay hindi lamang tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kalaliman. Ito ay tungkol sa atin, sa ating paglalakbay sa buhay, sa ating paghahanap ng kahulugan, at sa ating pakikibakalaban sa mga hamon. Sa bawat isa sa kanila, nakikita natin ang isang salamin ng ating sariling mga kwento. Ngayon, habang papalapit na tayo sa huling yugto ng ating paglalakbay, dapat nating itanong sa ating sarili, ano ang itinuturo sa atin ng mga halimaw ng tubig? Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanila? At paano natin may lalapat ang mga ito sa ating sariling mga buhay? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng mga halimaw ng tubig, nais kong isipin natin ang isang tanong na lumalampas sa mga kwento at alamat. Ano nga ba talaga ang natutunan natin tungkol sa ating mga sarili? Hindi lamang tungkol sa mga nilalang sa kalaliman, kundi tungkol sa kung paano natin sila binibigyang kahulugan, kung paano sila nagiging salamin ng ating mga takot, pag-asa, at mga pangarap. Ang mga halimaw na ito, mga sirena, kraken, at Diyos ng dagat, ay nagtuturo sa atin na ang kaagatan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang estado ng pag-isip, isang refleksyon ng ating panloob na mundo. Ang kanilang mga pakikipagsapalaran ay nagpapakita sa atin na ang buhay ay puno ng mga panganib, ngunit puno rin ng kagandahan at misteryo. Sa paglalakbay natin sa mga kwento, nalaman natin na ang mga halimaw ay hindi palaging masama. Minsan, sila ay mga simbolo ng ating mga kalakasan, ating kakayahang lumaban, at ating pag-asa sa isang mas magandang bukas. Sila ay mga gabay, nagtuturo sa atin kung paano haapin ang mga hamon ng buhay. Isipin natin ang huling eksena. Hayaan nating mag-fade out ang imahe ng dagat, at dahan-dahang lumitaw ang isang larawan ng isang bata na nakatingin sa daga. Sa kanyang mga mata, makikita natin ang pagkamangha, ang pag-asa, at ang walang hanggang pag-usisa. Ang dagat ay nagiging simbolo ng mundo, ng buhay. Ang bata ay nagiging isang simbolo ng ating lahat, sa ating paglalakbay sa buhay. Ang kanyang pananabik ay nagiging ating pananabik, ang kanyang pag-asa ay nagiging ating pag-asa. Sa ating pagmamasid sa kanya, napagtanto natin na ang tunay na halimaw ay ang ating sariling mga pagdududa, ang ating mga takot, at ang ating kawalan ng tiwala sa ating sarili. Ang pagtatapos ng ating kwento ay hindi nangangahulugan ng wakas. Sa halip, ito ay isang bagong simula. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Ang pagtuklas sa mga halimaw sa dagat ay nagtulak sa atin upang tuklasin ang mga halimaw sa ating mga sarili. Haapin natin ang mga ito, gamitin natin ang kanilang mga aal, at lumakad tayo sa mundo na may tapang, pag-asa, at pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, tandaan natin ang mga halimaw na ito, ang mga kwento, at ang mga aal na itinuro nila sa atin. Sa bawat hamon, sa bawat pagsubok, maalala natin na tayo ay mga mandaragat sa ating sariling mga buhay, na ang kaagatan ay walang katapusan, at ang mundo ay puno ng mga misteryo na naghihintay na matuklasan.